Panginoon, sinulat ko ang apat na mga signs para sa mga taong na naniniwala at sumasama kay Jesus Christ. Okay? Ano ang letter A? Makikita natin mamaya, iibahin ko, may dalawang ibig sabihin ng salitang wika. Isa ay wika, isa ay dila. Okay, titignan natin yan mamaya. Ano ang pangalawang sign? Kinina nagsasamba kayo. Hindi nyo mapigilan, hindi ba? Kasi ang nagsasamba ay ang banal na Holy Spirit. Siya nagtataas ng kamay, siya nagbibigay ng boses, siya ang bumibigay ng tono at awit. Okay. Are we clear in that? Yes. Pangatlo, ano pa? Nakikita nyo naman dito, marami nagpa-prophesy. Sana naman marami pa mag-prophesy. Alam ko medyo panibagong experience yan. Medyo kinakabahan ng iba mag-prophesy kasi alam ko na yung pumapasok sa isip niya. Ganon din ako ng bata ako sa Lord. Baka mali. Tama ba? May ilalagay ata ang Diyos sa puso ko, pero nakakaya sabihin kasi baka ulitin niya nga, baka huwag kayong matatakot. Ang lakas ng loob natin hindi nakapako sa ating isip o sa ating kakayanan, ay nakapako sa Holy Spirit. Sino ba may Holy Spirit dito? Ayun, yun sinasabi ko. Ngayon, may isa pang sinabi ang banal na kasulatan ng Holy Scriptures na nagbibigay ng sign na tayo ay may Holy Spirit. Yung letter D, ano nakalagay doon? Sabay-sabay tayo. Ano nakalagay doon? So, meron palang bunga Espiritu sa atin. Di ba? Nabasa niyo na ba yan sa Galatians? Kung ano-ano ang binabanggit doon na bunga. Yung seven fruits of the Spirit. 9 fruits of the Spirit. Lahat daw yun, sabay-sabay, ay bunga ng Espiritu. Kung yun ay kailangan na sign lumalabas sa atin, dapat yung siyam na iba-ibang klase na nagbubuo ng bunga ng Espiritu ay dapat nasa atin. Okay? Pero hindi biglaan yan. Yan ay tumutubo sa buhay natin over time. Di ba? Sino ba rito nakapagtanim na ng punong kahoy na nagsimula sa seed, binhi? Pag tinanim mo ngayon ng Martes ng umaga, bukas ng Wednesday ng umaga, may puno na, no? Hindi ba? Sure kayo? Bakit ang konti lang na sumasagot? Alam ko na. Kasi munguya pa kayo. Kailangan ko magsalita. Maubusan tayo ng oras. Sige, okay lang. Let's say, binhi ng Chico? Pwede? Binhi ng Chico. Huhukay kayo sa bakuran nyo. Maglalagay kayo. Lalagyan nyo ng topsoil. Lalagyan ng konting tubig. Alagaan nyo. Tapos kinabukasan, paggising nyo, takbo na kayo sa baba, may dala na kayong basket, kasi kukuha na kayo ng bunga ng Chico. Tama ba ako? Bakit? Anong problema dun sa example ko? Nako. Ang sarap. Lahat sumasagot. Ang problema, hindi ko naintindihan. Taas ang kamay. Isa muna. Yun. Unang tumaas. How long does it take? How long bago tayo magkaroon ng bunga, ng puno na may bunga? 5 million? 5 years. Kala ko 5 million years. Patay na ako. 5 years. Well, let's see, I'm 72 on October, no? So, 72. Pag nagtanim, 77. Malamang hindi ko na matitikman. Pero may nahalata kayo sa example ko. Yun ay hindi produkto. Yun ay Ulitin nyo, yun ay So, for a fruit, para ang bunga ay lumabas, may dinadaan na proseso. Di ba? Pagdaan ng proseso, matagal.
Paulit-ulit, paulit-ulit. Hanggang later on, malaki-laki na yung puno at lalabas na ang bunga. Kayo mga nagbigay na ng buhay nyo sa Panginoon Hesus at nanirahan na ang Holy Spirit sa loob ninyo, ang iba sa inyo, alam ko, hindi ko sasabihin kung sino, wag nyo rin huhulaan dahil hindi ko rin i-confirm, naiiyak kayo, lumalapit kayo sa akin. Sir, bakit ba meron pa ako masasamang naiisip? Hindi ba ang bunga ng Espiritu dapat malinis ang pag-iisip ko? Dapat mabait, hindi na mabait, mabuti ako. Dapat mapatawad akong tao. Bakit ako inis na inis pa ako kay Sister Princess? Ay! So, the question is, bakit nga ba? You tell me. Nasa proseso pa. Nasa proseso pa. Lumalaki pa ang puno para makakapagdala ng bunga. Ilang bunga yan, Lando? Siyam! Diyos ko, di anong tagal nun? Anong tagal nun? Now do you understand what it means? Pag sinabi ng banal na kasulatan, ito ay bunga ng Espiritu. Matigas tayo mga tao. Sinira talaga ni Satanas. Kaya unti-unti naman tayo inaayos ng banal na Espiritu dahil namatay na si Jesus para sa atin. Yun ang foundation, ano? Ngayon binabago na tayo. Pero ito sasabihin ko sa inyo, kung kayo ay may hinihiling pa na kasalanan, kunyari kayo ay mahilig, give me example. Chismis yung sabi nun. Kunyari ikaw, ang pangalan mo ay Liway. At nabago, naging Marites. Alam niyo na ibig sabihin nun. Joke lang ha, joke lang. Mahihinto niyo ba yung pagiging chismosa pagkatanggap ng Holy Spirit mismo? Di ba? Hindi ba ang unang ginawa ninyo pagkatapos niyo natanggap ang Holy Spirit, unang-una sinuko niyo kay Jesus ang buhay niyo, tapos pumasok ang Holy Spirit, iba sa inyo, nag-speaking in tongues ka, dalarabakush ka laban, di ba? Anong unang ginawa niyo pag gawin niyo sa bahay? Yes, kwinento niyo kaagad kung ano nangyari sa inyo. Anong tawag doon? Hindi ko marinig. Anong tawag doon? Alam mo, hindi nawawala ang chismis sa atin. Ang chismis ay kasama ng atin kalikasan. Kung ano ang chinichismis natin, yun ang maaari natin baguhin. Kung chinichismis natin na ako ay napuspos ng Espiritu Santo at ako ay nag-speaking in tongues, masama ba yun o okay yun? Pero kung ako ay nag-chichismis, nakita ko si ganun-ganun ako, ang kapal ng makeup, napakapangit tuloy. Okay ba yan? Hindi. Sino nagsabing yes? Pipay, sabi mo yes eh. O ano? Good ba yun o hindi? No. Bakit natin masasabing bad yun? Ha? Ano daw? Sino yun? Buhay daw po 5 tao. Buhay ang 5 tao? Buhay daw po 5 tao. Hindi. Okay yung sagot mo na nice try, pero ganito yun. Tingnan nyo ulit yung bunga ng Espiritu, yung siyam na nakasulat sa Galatians 5:22. Tignan nyo kung ano-anong binanggit doon. Kung kasama doon ay chismis, o sige, babaguhin ko yung posisyon ko. Pero pag walang sinasabing chismis doon, hindi natin pwedeng suportahan yon. Amen? Amen? Naku, ayaw nyo magsalita. Hoy, hindi kayo pinapatama. Hindi ko yung pinapatamaan dito, ha? Kasi lahat tayo chismosa. Kailangan lang natin baguhin kung anong pinagchichismisan natin. Oh. Ako talaga, sabi nga ng isang tao, Bob, sasabihin ko sa iyo ang problema ko, ha? Okay. Anong problema mo? Bob, may anak na ako, may asawa na ako, pero gusto ko yung kapitbahay kong babae na may asawa rin. Aba talaga? Aba, good ba yun o hindi? Good ba yung problema na o hindi? Bad yun. O, sabi ko sa kanya, brother, baguhin mo na yung pag-iisip mo. Ha? Kung naisip mo yung babae, mag-isip mo na ng ibang bagay. Sarap ng kapayo ko. No? Kala mo, magaling, ano? Alis na sana ako, bigla ko hinawakan dito sa manggas. Sabi sa akin, ikaw, brother. Oh, nag-aalokan pa sila ng tinapay doon, oh. Sabi ka, ikaw, brother, ano bang kahinaan mo?
Ako, mahirap sabihin sa'yo, brother. Bakit? Ako, sinabi ko sa'yo, babae kahinaan ko. Anong kahinaan mo? Chismoso ako eh. Patay siya. Okay, enough na. So, ang bunga ng Espiritu, ilan yun? Siyam. Hindi yan siyam na bunga, yun na isang bunga lang. Pero yung siyam doon, kasama sa isang bunga. Okay? Parang kumuha kayo ng granada. Alam niyo ba yung prutas na granada? Yes! Hindi ba maraming buto yun? O, kunwari lang, example lang, bubuksan mo yung granada, each na buto sa loob, iba. Yun ay pagmamahal, joy, peace, yun. Kasama yun sa isang bunga. Okay, now na nakita natin, there are 4 na signs na dapat kasama ng tao na nananalig kay Kristo. Kailan pa pumasok ang Holy Spirit sa kanya? Sasabihin ko, hindi ko natatanungin. Nung siya ay naniwala na pinadala si Jesus ng Ama at naniwala siya sa sinasabi ni Jesus, right there and then, pumasok na ang Holy Spirit. Okay? For He is transferred, ika nga ng English translation, from death into life, immediately. Okay, now, when the Holy Spirit comes, nagkakaroon tayo ng signs sa buhay natin, binanggit na natin. Let's go forward, let's look at this. Nakita nyo na to eh, kaya hindi ko nababasa. Natandaan nyo pa to? Yes. Sino nakakatanda? Sige, babasahin natin ulit. Makinig kayo. Hindi ako, binabasa ko yan. Ha? Makinig kayo, mga, ano yun? Kaibigan. Sinasabi sa Marcos 16 or 16, 17 to 18, na ang mga naniniwala kay Jesus ay magkakaroon ng mga, ulitin natin, magkakaroon ng mga, yes, ano yun? Magagawa nilang magpalayas ng masamang espiritu sa kanyang pangalan, sa pangalan ni Jesus. So, kung kayo ay naniniwala doon, i-practice nyo na. Ang sabi ng isang tao sa akin, hindi ba tayo pwedeng sapian ng masamang espiritu? Ang sagot ko, sino ba mas malakas, ang demonyo or ang espiritu ng Diyos? Sino? Eh bakit tayo matatakot? Ha? Ang hindi natin nakikita, pagpasok mo pa lang sa lugar kung saan may sinasapian na masamang espiritu, nanginginig na ang espiritu. Palapit ka pa lang. You follow me? Okay, what's next? At makikipagsalita sila ng mga bagong wika. Or maaring translation, papakita ko mamaya, bagong dila. Anong pagkakaiba? Makikita natin. So we can see, ang signs dito, pampalayas ng mga demonyo, ng espiritong masama, at magsasalita ng bagong wika o bagong dila. Mayroon pang ibang signs, pero wag muna natin titignan yan dahil ang titignan natin today is speaking in tongues o pagsasalita sa bagong dila. Are you with me? Okay, let's look at this. O sige, uunahin natin ang pagsasalita sa mga wika or sa mga bagong dila. Basahin nyo nga, ano ang... Tanong ko sa inyo yan ngayon. Ano sa tingin nyo ang sagot dyan sa tanong niyan? Tatawagin ko mga 8 students ko. Wala? Rosel? Ang pagsalita ko sa mga bagong wika, yung magsasalita ka po ng wika na hindi maintindihan ng kahit ng sarili mo. Okay. Kahit ng ibang tao. Okay, hindi maintindihan ng sarili mo at ng mga ibang tao. Bakit kaya, Princess? Ano sir, kasama po yan, yung pagsasalita po sa mga bagong wika, kasama po yan nung pumasok po ang Holy Spirit. Ayan po yung magiging communication po natin sa pakikipag-usap po natin. Yun. Narinig niyo yun? Yes. Sang-ayon kayo doon? Yes. Paano niya maintindihan kung hindi niyo naintindihan? Paano maintindihan ng Diyos Ama ang sinasabi niyo kung kayo mismo hindi niyo naintindihan?
Galing naman na sagot mo, Holy Spirit. Ano ba ibig sabihin? Sagutin niyo ako. Ano yung sinasabi mong Holy Spirit? Dahil ang Holy Spirit po at tumutulong sa atin sa pananalangin sa atin. Narinig niyo yun? Yes. Ano sabi niya? Doon. Ano sabi ni Sister Nora? Hindi nila narinig. Kasi ayaw niyo tumayo at humarap. Kasi ang Holy Spirit, Ayaw pa tumayo. ang Holy Spirit ang tumutulong sa atin sa pananalangin sa Ama sapagkat hindi tayo marunong manalangin. Ang tanong ko, kung Holy Spirit ang nananalangin, bakit ang salita natin galing sa bibig natin parang walang kabuluhan? Ito, mag-example ako. Kaya tatawa, pag tumawa kayo, uwi na ako. Sarabakush kaladakaya di barobobobokon. Naintindihan niyo yun? Tanong niyo sa akin kung naintindihan ko. No. Ang tanong ng intelihenteng tao, which is all of you, anong klaseng kalokohan yan, Bob? Kung hindi natin naintindihan, bakit pa natin kailangan gamitin yan salita niyan? Hindi naman ata totoo yan. Hindi naman ata totoo yan. That's a very important question. Kung tayo pala isip, dapat tinatanong natin yan. Totoo ba ito? Ha? Mami, ang ginagawa ko, sinasabahan ko ang demonyo. Kasi hindi ko naintindihan ang sinasabi ko. Ano yung tanong yan? Ilang beses na ako natanong yan. Bago pa ako pumunta sa Amerika, dito ako sa Quezon City, nagpapastor. Ilang beses na ako tinanong yan. How do you know that you're not cursing God? Sabi sa akin. May mga sakit dyan, galing sa banal na kasulatan. Very clear. Ang importanteng bagay, pag-isipan muna natin. Are you with me? Yes. Okay. Pagsasalita sa mga bagong dila o pagsasalita sa mga bagong wika. Magkakaiba yan, di ba? Bagong wika, new language. Correct? Yes. Tama ba? Yes. Ano yung bagong dila? Kasi pag titignan mo, ang speaking in tongues, tinatranslate nila as speaking bagong wika or new language. Pag sa original mo titignan, ang sinabi ng Bible, ng binal na kasulatan na sumulat doon, you are speaking in new, bago, tongues. At sasabihin naman ng mga interpreters, ang ibig niya sabihin, bagong language. Aba, alam mo pala ang nasa isip ng tao na nagsusulat. Kasi kung gusto niya sabihin talaga bagong language, sasabihin niya, bagong wika. Sa original. Di ba? Hello? Kaso hindi niya sinasabi sa original na bagong wika. Sinasabi niya, bagong dila. That's important. Ngayon, this is so cute. Pag yung hintuin yan, ginawa kay Jesus yan, pinigil ng mga disipulo, sabi ni Jesus, yun lang, baka madapa eh. Jillian, sa'yo ba to? Ha? Ikaw ba may-ari nito? Hindi na, okay lang. Pag nadapa, huwag ka magalit, ha? Malalaki ang hita ng bata niyan, exercise na exercise eh. O sige, let's go back. Tignan nyo, sa English. Speak in new tongues. Ang tongues translated sa dalawang salita. Tongues at Tagalog. Yun. So ngayon, naguluhan na kayo. Brother Bob, yes. Paano ko malalaman kung ibig niya sabihin ay dila at hindi wika? O paano ko malalaman kung ibig niya sabihin ay wika at hindi dila? Doon kayo lalapit sa mga tinayong anointed na guro na nakakapag-research sa original na lingwahe para makuha ang tunay na sinulat sa original na salita. Ang New Testament, ang bagong tipan, anong lingwahe ang ginamit mga manunulat doon? Shh! Anong ginamit ng mga manunulat doon? Sigurado kayo hindi Tagalog? Ha? Balita ko yung mga Grego doon ng panahon ni Jesus, marunong naman Tagalog eh. Anong ginamit nila? Greek, okay. So titignan natin sa Greek, sa pagsulat nila sa original. Ang problema, may lumalabas na dila, may lumalabas na wika. Or, in English, may Greek na translation ay ibig sabihin tongues, may Greek na translation ibig sabihin language. Gets nyo?
Naiwanan ko na kayo? Sabi niyo sa akin, Bob, masyadong malalim. Hindi malalim yan. Kaya ba nagsispeaking in tongues? Meron ba rito, hindi, wag niyo na itaas ang kamay, nakakaya, no? Pero, hindi nagsispeak in tongues. Meron tayo rito, hindi ba? Titignan natin, by understanding itong sinasabi natin, yung speaking in tongues ba yan, talagang kasama ba yan sa buhay Kristiyano? Kasi marami nagsasabing hindi raw eh. Marami nagsasabing hindi raw kasama sa buhay. Hindi, okay ka mag-speak in tongues, pero hindi naman kailangan mag-speak in tongues. Ayun ang sinabi ni Jesus na sinulat ni Marcos sa kanyang sulat. Ano sabi niya? Ito, mga kapangyarihan na signs na ito, sasama sa mga taong naniniwala at nagtitiwala kay Jesus. Isa yon, magsasalita sila sa bagong dila o magsasalita sa bagong wika. Bakit sinulat yon? Sino ba nagsusulat? Yung tao o yung banal na espiritu? Banal na Espiritu. Bakit sinulat ng Diyos yun? Kung optional yun, which gusto sabihin ng karamihan ng mga tao, optional daw yun. And alam niyo ang isipin ng optional? Anong isipin ng optional? Tulungan niyo ako. Pwede hindi ko. Pwede, hindi. Pwede, oo. Kunyari, matutulog ako ng alas 9. Optional yon o requirement? Ha? Sino nagsabing requirement? Di pag lumampas ka ng alas 9, may pirhisyado ka. Lagot ka. Hindi naman, optional yon. Optional, ibig sabihin, pipiliin mo kung gagawin mo o hindi. At either way, okay lang. Di ba? Kung hindi kayo sumasagot nito, umaga na ito. Sarap-sarap ng worship natin ngayon, ang tatahimik ninyo. Yung merienda natin dito, optional yon, requirement? Optional. Ano yung sabihin na optional? Maaaring hindi. Oh, maaring hindi. Anong requirement? Kailangan. Bigyan mo ako ng example ng kailangan. Pumasok sa school. Kumain. Huwag yung school kasi marami hindi pumapasok eh. Teacher kasi yan eh. Optional ba pagkain? Pwede bang hindi tayo kakain ng 1 linggo? No. Aba, sigurado kayo? So requirement pa lang kumain. Requirement, ibig sabihin kailangan talaga kumain. Tama ba? Yes. Ayun tubig, optional yon o requirement? Requirement. Requirement yon? Bakit? Pag hindi ko ginawa, sino paparusa sa akin? Ha? Yung katawan ko. Okay. Ito, magandang tanong. Yung pagliligo. Optional yan o requirement? Alam mo, hindi nyo lang alam, pagdating ng batian, naku, ito na. Pagdating ng batian, tinitignan ko mga mata ninyo. Oo. Pag ngumiti kayo ng gano'n, tsaka lumapit ako, tapos bigla kayo hindi naligo ito. Ayaw magpayakap. Pero pag nakita mo nakingiti at saka lalapit ka, lalapit pa siya. Naligo ito. So alam nyo na optional at saka alam nyo na requirement. Now comes the question. And speaking in tongues ba ay optional or required? Sino nagsasabing optional? Wala. Ay! Ha? Required. Sino nagsasabing optional? It's required. Papakita ko sa pag-aaral natin ngayon kung bakit required ng Panginoon Diyos na gamitin natin yung kanyang binigay sa atin na anong tawag sa gift? Handog. Kaloob. Binigay sa atin yon. Sabi ang banal na espiritu ay siya nagbibigay to each one. Each one. Yan. So, kailangan matuto tayo mag-speak in tongues. Sabi naman ng iba, matagal na ako Christian pero hindi pa talaga ako speak in tongues. Bakit kaya? Ang sagot nila, hindi siguro ako binigyan ng handog na ganon or gift na ganon.
Hindi. Binibigay sa lahat yon. Eh kung binibigay sa lahat, baka hindi ako Christian. Ay hindi, lumalabas ang bunga. Ang ibang mga signs nasa iyo. Ay yung sign ng speaking in tongues, wala. Eh paano yun? Kasi hindi pa kayo natutong isurrender ang dila sa banal na Espiritu. Ang karamihan na tao nakikilala ko na nahihirapan mag-speak in tongues, ready na ba kayo? Yes. Okay ba itong topic sa inyo? Yes. Ang karamihan nakikilala ko na nahihirapan mag-speak in tongues, yung mga masyadong intelihente. Masyadong intelihente. Kailangan ma-spelling nila kung bakit, paano. Anong first step, Bob? Para mag-speak in tongues ako, anong first step? Bubuksan ko bibig ko, gagalawin ko dila ko. Nako. Brother, wala tayong binigyan ng 1, 2, 3, 4, 5 sa banal na kasulatan. Sinabi lang, bibigyan ka na speaking in tongues. Ang pananampalataya mo na meron ka na, nandyan, buksan mo ng bibig mo, igalaw mo na yung dila mo. Ano ba? Habi ko, igalaw mo yung dila mo. Sinusubukan ko, nahihiya ako, nahihirapan ako eh. O, sinong ganon? Speak in tongues, open the mouth. Galawin mo yung dila mo. O, gumawa ka ng sounds. Hindi yan speaking in tongues, busina ng kotse yan. Gets nyo? Bakit kaya? Kasi nahihiya sila dahil masyado silang intelektual. Naniniwala sa kay Kristo, naniniwala sa ginawa ng Kristo kasi napaliwagan. Ako, magandang paliwanag and speaking in tongues. Hindi nanggagaling sa utak, hindi nanggagaling sa loob ng tao, nanggagaling sa Holy Spirit. Paano niya ngayon maintindihan yun? Sabi nga ng isang tao, pag hindi na maintindihan ng utak, are you with me? Narinig niyo ko? Yes. Pag hindi na naintindihan ng utak, kailangan ipalit na natin yon sa pananampalataya. Do you understand that? Kung ang utak natin hindi na talaga maintindihan, daan mo na lang sa faith. Pag sinabi ng Diyos, buksan mo ang bibig mo at pupunuin ko, ganun yun. Pag bukas mo at walang lumalabas na tunog, yung iba meron, di ba? Yung mga iba hindi. Bakit ako wala? Meron ka. Tinitraining ka lang ng Lord na magkaroon ka ng tiwala at gagamitin mo yung handog na speaking in tongues o speaking sa dila para matuto ka na hindi sa iyo yun. Hindi ba talaga sa akin yun? Hindi sa inyo yun. Sino nagsasalita? Makikita natin mamaya, clear na clear. Ang Holy Spirit ang nagsasalita. Eh bakit gano'n ginagamit yung lingwahe? Bet akala mo ba ang Holy Spirit at saka ang Diyos Anak at saka ang Diyos Ama ay tao sa lupa natin? Ang lingwahe nila ay lingwahe natin? Naisip ba natin yon? Ang mga sinasabi ba nila sa isa't isa ay gamit nila English, Tagalog, Ilocano, Bisaya? Ganun ba yon? No. Bakit si Jesus yung nasa krus? Usually, ang salita niya ay Aramaic para maintindihan ng mga tao. Pero may sinabi siya na wala nakaintindi. Manunulat lang ang nag-interpret. Nakasabit na siya sa krus. Ano? Ilay, lama sabaktani. Na wala nakaintindi nun. Sabi nung isa, tinatawagan niya si Elias, yung propeta. Hindi nila naintindihan. Naintindihan niyo na sinasabi ko? Ang lingwahe ng ating Diyos ay hindi natin lingwahe. Ang sabi ng libro ng Santiago, ang pinakamagulong kabahagi ng katawan, ang tinatawag na English na the member of our body, ang bahagi ng ating katawan na pinakamagulo, napakahirap i-training at hindi makontrol, ano daw yun? Dila. Ano? Dila. Dila. Sabi ko sa iyo, mga tao na chismoso eh. Ha? Kasama yan doon. Di ba? Kaya naman pag kayo ay pinuspusan ng Holy Spirit at napuno kayo ng Holy Spirit, anong gagalaw sa inyo na hindi na nakakonekta sa utak ninyo? Dila. Surrender your tongue to God, the Holy Spirit. And He will speak through you. Okay, any questions so far? Mabigat ba itong sinasabi ko? Isa lang nagsabing hindi. So the others, ibig nyo sabihin, mabigat, ano? Yung ba sinasabi nyo? Brother Bob, mahirap ata intindihin yan.
Kung gusto mo maintindihan mo talaga ang proseso ng pag-speak in tongues, hindi mo maintindihan. Masasabi kasi ang mga description na nakalagay sa banal na kasulatan kung bakit ito ganun, kung paano ito, kung ganun. Pero kung bakit ma-explain ko from beginning to end kung ano yun, hindi ko magagawa. Dahil what? Yun ay salita ng Diyos at salita ng mga anghel. Hindi ako, wala ako doon. Ako'y tao. Pagdating ng rapture, nalampas na tayo. Ano kaya mangyayari sa inyo? Ako'y naaawa doon sa mga tao na ayaw maniwala na okay in speaking in tongues. Kasi pagdating sa taas, paano yun? Ilingwahe ng Diyos na sasabihan ka ako. Gagabitin natin. Ilingwahe doon eh. Are you with me? Now do you understand ang katunayan ng inyong pagkuha ng Diyos sa inyo? Pati ang lingwahe nyo apektado. Kasi ganong ka-real, ganong katunay ang pagdako ng Diyos sa inyo. Hindi pa nga kayo pinapanganak, napili na kayo. Nakatitig na mata sa inyo, inaabangan na kayo dumating para marinig yung mensahe, kayo may save, para kayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Are you with me? Are you with me? Yes. Kaya kung kayo ay nagsispeak in tongues, lalabanan kayo ng Diablo. Sasabihin niyan, sigurado ka ba tama si Bob? Titignan natin sa banal na kasulatan habang nag-aaral tayo nito. Hindi importante kung tama si Bob. Importante kung sinasabi ng banal na kasulatan. Di ba? Ano pa naman si Bob? Nagsasalita lang naman niya kung ano nakikinig sa banal na kasulatan. Papaliwanag niya sa inyo. Susuportahan niya ng mga explanation na galing sa banal na kasulatan. Yun lang naman eh. Kaya ang pinagbabasehan natin ay banal na the Holy Scriptures. Any questions as I go forward? O, tignan natin ang pag-interpret ng salitang dila. Dalawa yon. Ano yung isa? Ano yung isa? Ha? Ano pa yung isa? Wika. O, basahin nyo na sa ilalim ng wika. O, ito. Magsasalita ako. You are beautiful. Ano yun? Wika o dila? Bakit? Anong pagkakaiba? Sige, sige. Naintindihan. Ngayon, marunong ba kayo mag-aliman? Sino marunong mag-aliman dito? Kasi kahit na konti. Oh, good. Sprachen Sie Deutsch? Naintindihan niyo yun? So, pwedeng dila yun o hindi? Wika. Sino nagsabing wika? Good yun. Wika yun. Bakit tatawagin natin na wika yun? Hindi naman natin naiintindihan. Ha? Naku, sabay-sabay na naman. Sige na, ano taas na kamay? Para ano? Ha? Wirang ano daw? Ibang kulturang wika. Wika ng ibang bayan, ng ibang kultura. Pero naintindihan nila. Yun ang wika. Kaya pag nagsalita ang isang tao, ito, sino Ilocano rito? Ayun, naintindihan mo to? Madadayaw ti Apo Diyos. Naintindihan? Mangantayon. Isa pa. Oh. Kayo, hindi kayo Ilocano, marami sa inyo hindi naintindihan yun. Pero naintindihan ng Ilocano dahil yun ay wika ng Ilocano. Gets nyo? Oh. Anong sabihin ng mangantayon? Oh. Pag sinabi kasi niya, loko ka rin kay Pampanga. Wah. Ano yun? Taga-saka sa Pampanga. Pag sinabi ka, babe, ano yun? Wag na. Iiyak na naman ako niyan. So, yan ang wika. Tignan natin na ngayon ang ibig sabihin ng dila. O, pakibasa. Ay, pakibasa. Pagsalita sa pagpapuri ng lingwahe ng iba na utunan ng dati na o salita niya. Okay. Pag sinabi ko sa inyo, hindi ako marunong mag-Ilocano, no? Tapos binigyan ako ng phrase sa Ilocano. Naimbag na rabi eh. Naintindihan niyo yun, ano? Kasi Ilocano kayo. Ako, naturo lang sa akin, pero hindi ako marunong mag-Ilocano. Ano yun? Dila o wika?
Bakit wika pa rin? Kasi may gumagamit ang Kasi may gumagamit na kultura o bayan na yun ang kanilang salita. So pag binasa na dito magsalita sa bagong uri ng lingwahe, type of language, na hindi pa natutunan ng tagapagsalita, pwedeng yun. Kung doon na tayo huminto, pwede ako yun. Nag-Ilocano ko, pero hindi naman ako marunong mag-Ilocano. Pero nadagdagan eh. Hindi pa natutunan ng tagapagsalita, dati o nasalita ng sino man. In other words, walang mailam sa mundo ko ano yun. Yun ay dila or tongues. Magkakaiba yun. Wika ay lingwahe sa lupa na ito kahit na anong bayan. Kahit na naintindihan nagsasalita o hindi, pero sa lingwahe sa bayan dito, sa isang bayan sa buong mundo, yun ay lingwahe. Pag dila, wala nakakintindi. Ito ngayon, sasabihin ko ulit sa inyo. Si Karabugosh, kaladaki, tarbapamburubugosh, yadadya. Dila. Naintindihan ko? Yes or no? No. Naintindihan nyo? No. Kaya tatanungin niya sa akin, nako, Brad, talaga nahihirapan ako dyan. Kayo mga intelihente, yan ang madadaanan nyo talaga. Nahihirapan ako dyan. Bakit pa natin gagamitin yan kung hindi natin naintindihan? Kasi ang sabi niya ba ng kasulatan, papakita ko sa inyo, papabasa ko sa inyo. Kung sino man ang nagsasalita sa bagong dila, ay siya ay nagsasalita ng manghimala sa dakilang Diyos. At hindi niya naintindihan ang sinasabi niya. Galing sa banal na kasulatan niya. Are you following me? Ulitin ko. Ang nagsasalita sa bagong dila ay nagsasalita ng mga himala sa dakilang Diyos. Pero hindi niya naintindihan, ngunit hindi niya naintindihan ang sinasabi niya. So in other words, lingwahe ng Diyos yun. Hindi natin lingwahe. To prove to you na tunay ang banal na Espiritu sa loob ninyo, nag-uusap ang banal na Espiritu at ang Diyos Ama at Diyos Anak. Ang ginagamit nila, ang kanilang sariling lingwahe, ang dila, salitang dila, kanilang sariling lingwahe na walang may alam nun sa lupa na ito. Not you, not me, not anyone. Are you with me? Yes. Alam mo, malapit na tayo matapos. Titignan ko lang kung saan tayo, ha? Okay, anyway. Okay ba sa'yo na medyo mabagal ang takbo natin? Yes. Okay? Yes. Kasi pag binilisan ko, parang lesson lang tayo. Ayoko lesson eh. Kayo dinadala ng Panginoon sa loob ng kaharian. Every time na mabitawan nyo ang sarili nyong consciousness at ipinilipat ninyong consciousness ninyo sa banal na Espiritu, lagi kayong dinadala ng Diyos. Palalim ng palalim sa loob ng paraan ng kaharian ng Diyos. Kaya kailangan talagang itabi natin ang isip natin. Tulad din ng itabi natin ang ating mga lingwahe. Not all the time, but 50-50. Manawa, magpipray ka, tabi mo yung lingwahe mo. Gamitin mo ang bagong dila kasi hindi naintindihan ng utak. Perfect na ba ito utak natin? No. Marami bang doubts ito? Yes. Ipatulugin nyo na. Mag-speak in tongues na lang kayo. Walang laban si Satanas doon. Sasabihin ko ulit, walang laban si Satanas doon. Hindi naintindihan ni Satanas sa speaking in tongues nyo. Kahit ano pang gawin niya, hindi niya naintindihan. Galit na galit yan doon. Bakit? Hindi niya alam kung ano pinagpaplanuhan niya na sisirain ng mga kuta ng kadiliman dito sa liang. Hindi. Hindi niya alam yun. Are you with me? Yes. Pero alam ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Sino mang kumikilos sa buhay niyo? Kayo o ang Holy Spirit? Holy Spirit. Paminsan-minsan kayo, tapos binabawi ng Holy Spirit, di ba? Yes. Kaya nga dapat speaking in tongues tayo para tago sa mga demonyo at buhay na buhay sa harap ng Diyos. Tandaan nyo lang si Jesus nag-speak in tongues. Yes. Ano yun? Eli. Ano yun? Lama sabaktane. Ha? Kaya alam natin na hindi naintindihan mga tao, sabi ng mga ibang Hudyo doon, ay tinatawag si Eli, si Elias, yung propeta. Gets nyo? Yes. Magandang handog yun. Yun ay regalo.
Yun na, pag pinasukan nyo ang speaking in tongues, maghihiwalay kayo sa diwa ninyo at mapapasok kayo sa diwa or consciousness ng banal na espiritu. Yun ang kailangan. Ang speaking in tongues, tinatabi ninyo ang dila nyo. Tapos yung inyong diwa, pumapasok na ang Holy Spirit at ginagamit ang inyong dila para magsalita at magre-release na ang presence of the Lord. Gets nyo? Tignan nyo kanina, nag-worship kayo. By the way, bibigay ako ng isang maliit na point na palalakihan natin next time. Ano? Kaya tayo nag-worship. Kasi pag nag-worship kayo, natatabi ninyo ang isip ninyo. Natatabi ninyo ang mga kamay ninyo, ang mga kilos ninyo. Natatabi ninyo lahat yan. Anong nagte-take over? Sino? Holy Spirit. Kaya hindi niya ba nahalata pag pumasok na tayo sa ganun, peaceful na peaceful? Mapayapang mapayapa. Naintindihan niyo yun? Hallelujah. Shira bababa ko, tapos magfo-flow. Tignan mo yung mga instrumentalist. Pag nagtugtog sila, pumasok na ng ganun, nawawala sila sa mga nota-nota, diretso na sila. Holy Spirit na nagte-take over. Tandaan ninyo, pagdating ng araw ng pag-agaw, itong utak at katawan ninyo, mahihiwalay kayo dyan. Iiwan na yan. Ang papasok sa inyo ay ang presensya ng Holy Spirit, kabuuan mula ulo hanggang paa. Iba na kayo. Hindi na kayo dating linalang. Iba na kayo. Iba na ang paraan ninyo. Sabihin ko na sa inyo ngayon, iba na rin lingwahe nyo. Today, habang inintay natin ang pagdating niya, hayaan na natin mag-i-practice tayo ng Diyos sa mga paraan ng kaharian ng Diyos. Bagong lingwahe ng kapangyarihan na mapalayas ang espiritong masasama, kapangyarihan na magkaroon ng kagalingan ng mga katawan na papatungan, kapangyarihan na ninanasan natin ng masasamang kilos, masasamang gusto natin ma-attract tayo sa mga masasama, matatanggal lahat yan. Ang sabi ni Pablo, kung gusto nyo matanggal at mamatay lahat yun, matuto kayong mabuhay sa Espiritu. Kung siya ay naglalakad sa Espiritu, mamamatay ang lakad sa laman. Are you with me? Yes. If you walk in the Spirit, you will kill the flesh. At this morning, ito ang simulan natin ngayon pag-i-explain na ang buhay nyo ay tinignan ng Diyos way before. At dito kayo pinanganak. Pinagbabasihan ng plano ng Diyos. You are born today in order para ang Holy Spirit ay buhay na magpapakita sa mundo galing sa inyo. Sa mga nakaraan, sinasabi natin yun pero hindi natin ginagawa kasi wala pa nag-i-instruct sa atin. Now is the time na sinasabi ng Holy Spirit, Bob, tell my children. I have to speak in English. Kasi yun sa English na salita sa akin. Tell my children, they have to learn to live in my spirit. Dahil ang kanilang flesh, ang kanilang laman, yun ang kanilang kalaban. They must learn to live in my Holy Spirit, in my spirit. Pag ginawa nila yun, unti-unti ko sila ipapasok sa paraan ng aking kaharian. And they will change. At mababago sila. Are you with me? Yes. I'm going to stop here. First, magtatanong ako kung meron kayong questions. So before I close, tanong ka muna kayo. Meron ba kayong questions? Meron. Yes. Yung sinabi ni Pedro ng Pentecostes, madaling intindihan ng mga taong dumating, yung po ba ay wika? Yun ay wika. Hindi yun dila. Okay, bibigyan ka ng background yung tanong ni Pedro. Ni Lando. Pareho kasing kalbo si Pedro at si Lando eh. Bumaba ang Espiritu Santo sa araw ng Pentecostes, nagkaroon nga ng Holy Spirit manifestation sa loob ng kwarto sa taas, nandun yung mga disipulo. Nakita pa nila yung Holy Spirit, itsura ng apoy na dumapo sa mga ulo nila, tapos bigla sila nag-speak in tongues, bigla sila nagsalita ng mga
ibang wika, ibang dila, at nagsalita rin sila ng sarili nila, nagbibigay sila ng worship, kapurihan, dinadakilan nila ang Diyos. Ngayon, sa salitang ganon, narinig ng mga tao sa labas. Ang ingay eh. Kaya huwag kayo mag-alala kung maingay tayo. Maingay talaga. Pag kumilos ang Holy Spirit, magulo talaga. Kasi hindi tinasanto ng Holy Spirit ang isipan ng tao. Dinadala niya ang kaisipan ng Diyos. Okay. So, narinig ng mga tao sa labas. Sabi, ano yung ingay nun? Sino-sino yun? Sabi ng isa, ay nako, mga lasing lang yan. O hayaan mo, hangover o talagang nag-inuman lang yan na maaga-maaga. Narinig naman na nila sa taas. That's the first miracle. Yun ang unang milagro. Bakit? Paano maririnig sa taas? Nasa baba sila. Sila rin nag-uusap. Narinig ni Pedro. Kasi sinagot ni Pedro eh. Gets nyo? Nasusundan niyo ako? Yes. Sabi ni Pedro, oy, hindi kami lasing. Oh, narinig ni Pedro eh. Oy, hindi kami lasing. Ang aga-aga pa ba? Paano kami magiging Paano kami magiging lasing? Ito ang pinangako ng Diyos na ipupuspos ng Diyos ang kanyang banal na espiritu sa buong mundo na nakasulat sa propetang Joel. Tapos sinabi doon sa libro nun, yun na libro ng Acts o Gawa, chapter 2. Doon nakasulat doon, lahat ng mga tao sa baba, halo-halo. May Hudyo, may Grego, may Arabo, may kung ano, halo-halo sila. Pero lahat sila, narinig nila yung sinasabi ni Pedro sa sarili nilang wika. Gets nyo? Yes. Kaya kung Ilocano na, maririnig niya sa Ilocano. Wen Manong. So in other words, ang miracle wala sa dila ni Pedro, sa tainga naman nakikinig. Okay. Gets nyo? Yes. Kaya yun ay wika, hindi yon dila. Kasi kung dila yon, hindi maintindihan ng mga tao. Dahil dito nga sa explanation natin, ang dila, walang may alam kung ano yun. Na yung nagsasalita o yung naririnig, hindi nila alam kung ano yun. Dito naintindihan nila eh. Which means, wika. Pero ang milagro doon, lahat sila narinig nila sa sarili nilang wika kung anong bansa pinanggalingan nila. Ang ganda, no? Yan. Huwag nyo intindihin yun. Ayun ay simple explanation. Kasi sasabihin ng mga ibang tao, ay sinasabi ng pastor ninyo, mali yun. Kasi talaga, ang speaking in tongues talaga eh, para maintindihan ang gospel ng mga tao, nasa lugar ka, hindi mo sila kilala, pero naintindihan nila ang sinasabi mo. Hindi tama yun. Hindi tugma sa definition na binibigay sa atin ng mga salita na ginamit ng mga manunulat. Meron na ganun nga, totoo yun. Nangyari nga sa Book of Acts, narinig ng mga tao sa sarili nilang wika. Pero hindi yun ang dila. Yun ay milagro ng wika. Itong dila, yan naman ay milagro ng dila. Okay. Next question. Sino pa? Wala? Sabi ko na sa inyo nun, either malinaw na malinaw, wala kayo naintindihan. May tanong po sana ako, kaya Sa context ba? Wala? nasa ano po. Di po ba si Satan angel dati? Oh, Pero hindi niya, Lucifer siya. Yan ang pangalan niya. pero hindi niya po alam yung tongues. Hindi niya alam yung tongues. Kasi di po ba yun ay ang tongues ay wika? Very good question. At saka very good point. Tandaan mo lang sa Isaiah, bigyan natin pagkato lahat makata. Hindi ba si Satanas dati si Lucifer? Yes. Di ba anghel yun? Pinakamagandang anghel? Yes. Di ibig sabihin dapat alam niya mag-tongues. Yes. Yes. Di ba? Opo. Pero sino ba nagsasalita sa tongues at sino nakikinig? Ang Diyos. Ang Diyos lang. Diyos ba siya? Hindi. So para sa tayo, naririnig niya pero hindi niya naintindihan. Okay? Kasi hindi siya Diyos eh. Alright. May isa pa. Po sir, inalisan na siya ng Lord ng karapatang Isa pa yon, inunahan mo lang ako. Isa pang dahilan, makikita nyo sa Isaiah 14, pag binasa mo ang hatol kay Lucifer, kay Satanas, na ikaw ay babagsak sa lupa at magiging pangkaraniwan na tao ka lang. Mamamatay ka tulad ng pangkaraniwan na tao. So lahat ng kapangyarihan na meron siya, si Lucifer siya, natanggal. Kaya hindi niya talaga maintindihan ang tongues kahit ano pang gawin mo. Okay, good question. Meron pa ba? O,
Pag-isipan niyo po ha, ang mga sinabi ko sa araw na ito. Alamin ninyo ang mga tinuturo ko ay hindi galing sa libro, hindi galing sa isip ng tao, pero galing sa banal na kasulatan or Holy Scriptures. Sinulat ng Diyos yun. Ngayon, meron lang ako sasabihin na mababasa natin later on, pero uunahin ko na kayo para itong closing natin. Isa sa mga sinulat ni Pablo, ang sinabi niya sa Timothy, ate niya sinabi kay Timoteo, huwag mong pipigilan sila mag-speak in tongues. Do not forbid. Forbid, ibig sabihin, stop. Do not forbid speaking in tongues. Marami magsasabing ang tongues hindi para sa atin ngayon. Masama yung ginagawa nila. Now, of course, saved pa rin sila. Ignorante, but saved. But hindi nila alam, labag sa utos ng instructions ng Diyos. Ang instructions ng Diyos is very clear. Huwag niyong pigilan mag-speak in tongues sa mga tao. Amen? Amen? So pag nag-singing in the Spirit, nga pala, singing in the Spirit is singing in tongues. Speaking in the Spirit is speaking in tongues. Praying in the Spirit is praying in tongues. Eh paano pag hindi tongues, Bob? Anong gagawin mo? Singing with understanding, Tagalog or English. Praying with understanding, Tagalog or English. Or Ilocano. Praying or whatever. Basta pag sinabing in the Spirit, in tongues yun. Dila. Okay. I'm going to close now and allow Nora to speak. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo, you are really, really a chosen people. Totoo yan. Totoo yan. No question in my mind. Wala akong ka-question dyan. Sir Bob, kahit na ang buhay ko, hindi pa, naku. Pag may lumapit sa akin, sabihin, Sir Bob, talaga nahihirapan ako. Malabo buhay ko, para mahina akong Kristiyano. Sasagatin ko lang sa inyo, welcome to the club. Welcome to the club. Lahat tayo mahina. Pero, ang nagpapalakas lang sa atin na ginawa ni Jesus at ang presensya ng Holy Spirit. Kaya, don't give up. Don't give up. Go forward. Okay? You are watching Wells of Salvation Sunday Service.